Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka papabayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
The heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world. God has made a home in the heavens for the sun. It burns forth like a radiant bridegroom after his wedding. It rejoices like a great athlete, eager to run the race. The sun rises at one end of the heavens and follows his course to the other end. Nothing can hide, nothing can hide, nothing can hide from its heat. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world. And their words to all the world. And their words to all the world. Good morning, Jesus! Happy New Year, everyone! Blessed 2024! Yan. Welcome po natin lahat ang 2024 with the anticipation of more of God. More of God this year po, mga kapatid. Thank you, Lord. At magandang umaga rin po sa ating mga kapatiran na present pa rin every day. Thank you, Lord po sa inyong patuloy na panonood at pakikinig po ng salita ng Diyos. Nakakailang taon na tayo sa GMJ? 4? Sa March pala, 4 years na po yung ating GMJ, di ba? Pagka March, binabago na natin yung ating ID. Oo nga, tulog nga. Malamang tulog kasi wala dito eh. Napahaba. Kung ang gobyerno ay binawi yung holiday, sa Kristiyano, dapat walang holiday. Thank you, Lord. Ayan, dumadami na rin naman sila. O, mo? Dumami na uli. Kamusta naman po ang New Year ninyo? Pagod na pagod. Parang pagod na pagod yung New Year eh, no? Kasi nga naman, kahapon lang yun eh. Oo, yung celebration. Nakatulog naman kayo. Nga talaga. Maaga akong natulog, kaso 4 na beses ako nagising. Kasi sumakit ang tiyan namin. Sila din, yung iba. Hindi kayo? Hindi. Siguro lahat lang ng maraming kinain.
Ito to si Ana, grabe kahapon eh. Akala niyo hindi ko siya tinitignan. Nakailang kanin. Kakahintay natin no? Inihintay lang natin. Good morning po, Nanay Feli. Yes, it is a wonderful day po talaga ngayong araw na to. Nakikiramay po tayo sa pamilya ni Sister Bining ng ating kaibiga. Kay Sister Weng Kawilan na namatay yung mother niya. At kay Sister Mel Policarpio, si Lord po ang magbibigay ng kaaliwan sa inyo pong present situation. Thank you, Lord. Parang nagsabay-sabay din ngayon, no? May mga times talaga na ganun. Nagsasabay-sabay. Naninibago ako pagka nakikita ko si Jollibee. Kasi na siya ngayon? Jolly McDo na daw siya ngayon. Hindi na siya Jollibee, Jolly M na eh. Dahil Mendoza na, McDonald's na nga, hindi nga B Jolly M na siya eh. Kasi Mendoza na eh, oh. Oo nga. Sister Alice, good morning, kapatid. Sister Remy Andres, magandang umaga po. Opo, tama. More of God. Sunday? Okay. Sa lahat po pala ng mga taga-East, ngayong Sunday po ay dito po tayo mga kapatid. First Sunday of the month, of the year, of the month, and of the year, ay magkikita-kita po tayo dito sa linggo. Lahat ng mga taga-East, mula sa malayong paglalakbay, dito po kayo, magkikita-kita tayo. At welcome kay Sister Sonia. Sonia James ng Barrera, ng Pangasinan. Sister Sonia, welcome back. Nakauwi siya. Oo. Sila Binggoy, nandito pala. Tsaka si Jojo, magpayo. Oo, tsaka si Jen lang ang wala, Oo. Welcome back sa inyong lahat. Nanay Aning, magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-Talim, good morning. Sa mga taga-Laia, magandang umaga. Taga Mendez. Good morning, Sister Rose. Maraming salamat. Muji-muji. Thank you, Lord. Ay, Sister Doris, Brother Bob, magandang umaga po. Kay Iya, good morning. Ayan. Actually, niintay lang natin sila eh. Sister Olive, good morning din. May pasok na sa office ngayon, Sister Telma Mariano, good morning po sa inyo. Oo. Thank you, Lord. Alam nyo, sa umaga pong ito, Sister Vicky, good morning. Sister Vicky Biduya. And Sister Vivian, good morning. Hindi, andito pa. Alam nyo po, ngayong araw na to, tatapusin na natin yung prayer of Jabez. And I pray na sa pagtapos po natin nito, ay gawin natin tong prayer natin ngayong taon na to. Tapos, sa next week, mag-start ako ng isang magandang series. Natuwa ako. Kasi ang title dun sa series na yun is, You Decorated My Life. Oo, di ba? You decorated my life. Ano-ano ba itong mga dekorasyon na pinalamutian tayo ng Diyos? Yung buhay natin. Masasabi nyo ba na ang buhay nyo ngayon ay maganda? Makulay. Oo. Kapag ka ang Diyos ang nag-decorate ng buhay mo, talaga namang makulay ang buhay. Hindi ba? Ano-ano ba yung mga makukulay na dekorasyon na nilagay ng Diyos sa buhay natin na we have to be thankful for?
Naalala ko yung kanta ni Doc na there's so much to be thankful for, di ba? Sobrang dami talaga, mga kapatid. At iisa-isahin natin yung baka mamaya wala ka pa ng ganyang palamuti sa buhay mo. Kaya hindi siya ganun kakulay. Ano-ano ba yung mga palamuti na inilagay ng Diyos sa ating buhay kaya masasabi mo, ay makulay ang aking buhay. O, di ba si Sister Vicky may ano na agad. Oo, He decorated my life with hope and abundance. Di ba? Ikaw, ano bang masasabi mo na decorate mo yung buhay mo? Dinecorate pala ng Diyos. Anong palamuti ang sinabit ng Diyos o inilagay niya sa buhay mo kaya masasabi mo na He decorated my life. Pero next week pa yun. Ngayon, umpisa na tayo at hindi na natin mahihintay yung ating mga kapatiran na baka mamaya natutulog pa. Ito na po yung last part ng ating series din na ginawa sa Jabez Prayer. Pero bago po ang lahat, narito po ang memory verse of the week. Psalm 121 verse 7. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Psalm 121 verse 7. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Yan. Tayo po'y manalangin muna. Lord, maraming salamat po sa nagdaang taon na pinuno niyo po ang buhay namin ng lahat ng bagay. Hindi lang po pagpapala, pinuno niyo po ng mga bagay na hindi po kayang tumbasan ng mga material at financial na bagay. Kaya buong puso po kaming nagpapasalamat. At Lord, ngayong taon na ito, na added year na binigay mo po sa bawat isa sa amin, sinasalubong po muli namin ito na punong-puno ng pag-asa. Pag-asa, Lord, na kung papaano niyo po kaming iningatan, ginabayan, sinamahan nung nagdaang taon, ay mas lalo pa po ngayong darating na taon. Ang dalangin din po namin, Lord, ngayong 2024 is more of you. Dinadalangin namin ang mga kapatiran po namin na nanlalamig, nakakalimot, namamahinga ang spiritual life, Lord, na ngayong taon na to, ito pong January na to, may it be a good month, Lord, to rekindle kung ano yung aandap-andap at pag-alabin kung ano po ang mga nanlalamig, Lord, lalong-lalo na po sa aming spiritual life. Dahil kapag ang espiritu ay ayos, everything will follow. Salamat po, Lord. Kayo po ang manguna sa amin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Start na po tayo nung ating last part of Jabez Prayer, which is, keep me from evil. So, ang unang prayer niya is, bless me. Pangalawa, extend my territory, enlarge my territory. Pangatlo, go with me, that your hand be with me. At itong pang-apat is, keep me from evil. Okay, ngayon, after asking for and receiving supernatural blessing, kasi bless me, Lord, after praying for and receiving yung influence na hinihingi natin sa Diyos, yun yung enlarging our territory. Tapos, after receiving power, kasi yun yung hiningi niya doon sa pangatlo na, oh, that your hand be with me. Ano yun asking for more power. Ito naman po, kasi kapag ka nasa iyo na yung blessing, nasa iyo na yung influence, tas nasa iyo yung power from above, minsan kasi, sige rin tayo ng sige. Yung bang akala natin kahit na anong den of lions, ang pasukin natin hindi tayo na maaano. Ito, mga kapatid, yung part na napag-aralan natin dati na kapag ito yung pinaka-perilous times sa buhay ng isang Kristiyano, pagka nasa iyo na lahat.
pag ibinigay na lahat sa'yo. Ito yung part na yon. Kaya masyado pong importante itong prayer na to. At kung mapapansin ninyo, hinuli ni Jabez yung prayer na yon. Kasi pag natanggap mo yung tatlong nauna, ito ang pinakakailangan po natin. So, si Jabez, naintindihan niya ito na ano nga ba ang word doon? Pinaka-crucial itong state mo na to. Kaya napaka-importante nung prayer na to. Kasi natanggap mo na yung blessing, natanggap mo na yung influence, natanggap mo na yung power. Marami sa mga tao nagiging lax. Kaya ang prayer niya, alam niyo ba mga kapatid, dito sa prayer niya ito, pinapakita po sa atin na by far, yung mabisa o kaya pinaka-importanting strategy para po ma-defeat po natin ang roaring lion. Lagi natin ini-example ng kaaway as the roaring lion kasi ito po yung time na medyo naging lax ka sa dependence mo sa Diyos dahil naibigay na lahat yung mga panalangin mo. At dito po na nagiging vulnerable ang marami po sa atin. Kaya sa mga ganitong estado, masyadong active ang kaaway dito. Kaya importante yung prayer na to. So, maraming mga tao, ang prayer natin, maski naman tayo, ang prayer po natin is for more strength pagdating sa mga point na ganito ng buhay natin, for more strength. Pero alam niyo mga kapatid, nakakatuwa tong prayer ni Jabez na to. May mas magandang panalangin kesa sa more strength to withstand yung mga temptation. Or dito kasi ang sinabi yung keep me from evil is more on dun sa temptation rather than sinning. Kasi without temptation, there will be no sin, di ba? Hindi ka magkakasala kung hindi ka na-tempt. So, yung keep me from evil na ito is keep me from temptation. Kaya po, ang pinakamabisa dito, kesa sa mag-pray ka ng, Lord, bigyan mo ko ng maraming strength para pagdating ng temptation, ma-resist ko. Ang pinakamaganda pala is mag-pray ka kay Lord for you na alisin ka doon sa part na temptation pa lamang. Parang sa isang gladiator, o stay out of the arena para hindi ka matempt. Huwag kang stay out of kung saan ka laging natitempt, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, keep me from evil. Napaka-brilliant nga nitong request na ito ni Jabez. Pero hindi natin masyadong naiintindihan tong strategy na to for sustaining a blessed life. Kasi alam nyo, kapag ka po ang buhay mo ay nag-transcend na or lumampas na sa ordinary, tandaan niyo po, because we are serving an extraordinary God, hindi niya gusto na mag-stay ka lamang sa ordinary life. Kailangan mag-transcend ka as a Christian sa ordinary life. Kasi ang gusto ng Diyos ay buhay na ganap at kasiyasiya. And that is beyond ordinary. So, kapag pumunta ka na at nakaabot ka na, when you transcend the ordinary life na gusto ng Diyos sa atin, the moment na lumampas ka sa ordinary life, ibig sabihin nun, inabot mo na rin or ano yung word na yung pag lumalampas ka sa property mo? Encroach, yan, ang pinakamaganda. At ang ibig sabihin ng encroach is intrude. Kasi lumampas ka na When you transcend the ordinary life, you start encroaching, mga kapatid, or intruding a new territory for God. At hulaan mo kung kaninong teritoryo na ang inaapakan mo. Sa kaaway. Ano yon? When you transcend ordinary life, you are starting to intrude or encroach a new territory for God. That means, mga kapatid, may inaagawan ka. The moment kasi na meron kang in-intrude, may inaagawan ka, hindi ba? Kasi gusto mong, gusto mong
i-occupy eh. Kaya nga lumampas ka na dun eh. Gusto mong i-occupy yon. At yon ay turf na ng enemy yon. Ano yon? Medyo, oo. Naghahanap ako ng mga word eh. Naghahagilap ako ng mga words eh. So, nag-i-invade ka na, ini-invade mo na ang teritoryo ng kaaway. Kasi tandaan natin, kapag wala ang Diyos sa isang teritoryo, kanino teritoryo yon? Oo, period yon. Sa kaaway na agad yon. Ngayon, dahil nag-pray ka ng enlarging God's territory, enlarge my territory, so mag-i-invade ka ngayon ng property ng iba. At yung may-ari ng property, lahat ng mga lugar na wala ang Diyos, si Satan ang nangunguna doon. So nag-i-invade ka na ngayon. Kaya magandang strategy itong prayer na to ni Jabez. So, without a doubt, mga kapatid, kapag nandun ka na yung tatlong prayer mo ay nasagot na, without a doubt, medyo ang spiritual life mo ay nagiging successful na. And with every success, there is also a great opportunities for failure, hindi ba? Hindi ko po sinabing for every success ay may failure, hindi. Ang sabi ko, for every success ay merong opportunities for failure. Bakit kamo kung nasabi yon? Tignan po ninyo kung sino yung mga taong madalas na bumagsak. Yung nasa itaas. Diba? Yung nasa itaas. Kaya nga napaka-importante nito kasi pumapasok po talaga dyan kapag yung nadidisillusion ka na sa kinalalagyan mo. Ilan pong mga mababalitaan mo na lang na mga churches na, di ba, ang lalaki, mega churches. Tapos bigla ka na lang may mababalitaan na yung pinaka-leader, may nagawang hindi maganda, tapos nagugulat ang lahat. Yan po kasi yung mga medyo nangangailangan talaga nitong prayer na to. Yung ating sitwasyon na yon. Sabi nga meron nga ako nabasa before, ang sabi niya, blessedness is the greatest of perils because it tends to dull. Pinapupurol niya our keen sense of dependence on God and make us prone to presumption. Oo, mga kapatid. Ayun na nga, kasi parang nga sa'yo na lahat eh. Wala ka nang maisip na ipagpe-pray mo pa, kaya pumupurol talaga yung ating sense of dependence sa ating Panginoon. Ang nangyayari tuloy na didepende tayo sa sarili natin. Now, the further you go sa iyong supernatural service, mga kapatid, dahil nga nasagot na yung panalangin mo, the more we need this final prayer of Jabez. Why? Because the further you go, the more attacks you will experience. You and your family as well. Kaya sabi nung iba, ayoko nang mag-pray wag na lang mag-pray nung 3. Ang danger naman po, nung hindi ka nagpe-pray nung 3 na pag-aralan po natin, hindi ka na mag-grow. Doon ka na lang. Tapos yung experience mo, yun at yun lang din. Kapag ka nag-start ka po na maging stagnant sa iyong spiritual life, mag-i-start ka na rin bumaba. Oo, mag-start ka na rin na bumalik paurong sa dati. Kasi hindi ka na nagpo-progress eh. Hindi ka na wala ng ganun. So, pag nag-pray ka nung 3, ay asahan mo na yun. Kayo naman, na yun? Automatic na po yun, mga kapatid. Pero ang maganda po nito, the moment na nag-invade ka sa property ni Satan, nagiging familiar ka naman doon sa mga barbs. Di ba meron tayong mga barbed wire? When you say barb, ito yung mga pointed na object na inilalagay mo doon sa boundary ng property mo para walang mag-encroach. Di ba? So, the more na nag-invade ka ng mga property ni Satan,
the more na nagiging familiar ka doon sa mga barbs na nilalagay niya. Kaya alam mo na ngayon kung paano mo iwasan yun. Alam mo kung paano mo siya talunin, di ba? Alam mo kung paano ka lumampas doon sa mga barbs na ginagawa niya. Eh kung ayaw mo namang mag-pray nung 3, hindi ka talaga lalampas doon. At hindi mo malalaman kung ano ang nandun sa kabila nung bakod na yon. Hindi mo may experience, mga kapatid. Wala kang may experience kasi ayaw mong lampasan yun kasi natatakot ka. Sabi nung isang pumasok sa theological school, doon sa kanyang teacher, sabi niya, alam niyo po, natutuwa ako ngayon. Sabi niya, kasi nang nag-uumpisa ako, sabi niya, dito sa school, sabi niya, parang, sobrang dami ng aking mga, ang daming attack sa akin, na halos hindi ko na po mailampas yung ulo ko at malunod na ako doon sa mga atake. Sabi niya, pero ngayon, natutuwa ako. Sabi niya, kasi wala na akong parang bibihira na po akong matempt ngayon. Bibihira na talaga akong makaranas ng mga atake at mga temptation. Akala niya matutuwa yung kanyang teacher. Sabi ngayon ng teacher niya, parang yan ang hindi pinakamagandang narinig ko sa'yo. Nagulat ngayon yung estudyante. Hindi nang ine-expect niya. Nasagot sa kanya nung kanyang Sabi nung teacher niya, kasi alam mo kung bakit? Yan ang katibayan that you are no longer in the battle. Oo, sabi niya, hindi na nagwo-worry si Satan sa'yo. Nakuha pa natin. The moment na wala ka na sa battle at hindi ka na threat kay Satan, that means hindi ka na aggressive sa pakikipaglaban sa kanya. So maganda rin pala talaga yung parang, alam nyo, ito ay isa sa mga parang nire-resent ko sa spiritual life ko dati. Kaya parang, kailan ba ako titigil? Pero nung napag-aralan ko to, parang kapag ka pala easy-easy ka na lang at wala ka ng mga ganong na-experience, ibig sabihin wala ka na sa labanan. Kaya wala na yung kayo ba'y nakapanood ng mga pelikula na yung mga sundalo nasa gitna ng labanan? Anong napapansin nyo sa kanila? Ang isang sundalo na nasa labanan, ano ang meron siya? Alertness. Ano pa? Yung aggressiveness niya. At saka isa, physically fit. Isa pa, ang tawag doon ay yung hyper siya. Yung fighting spirit niya, kasi alam niyang nasa labanan siya, hindi siya pwedeng tutulog-tulog. So, yun ang nawawala sa atin kapag wala na tayo sa gera o sa battle. Yan, yung awareness din. Kasi, ang isang nasa sundalo, halos hindi natutulog yan. Laging nagbabantay, laging ready. Kasi alam niya, nasa gitna siya ng labanan. Pag wala ka na sa gitna ng labanan, tutulog-tulog ka na, nawawala na yung alertness mo, nawawala na yung hyperacidity mo, hindi hyperacidity. Hindi ka na hyper, para bang hindi ka nagising. Lagi na lang tutulog-tulog. Naku, baka mamaya wala ka na nga sa labanan. Pag wala ka na sa labanan, nasa ang kampo ka na. Nasa kalaban na. Kasi hindi ka na nila ino-oppose. Ibig sabihin, kakampi ka na. Yung pala mga kapatid, wag nating i-resent pala yung mga atake ni Satan against us. Ibig sabihin pala, you're still in the game. You're still in the war against him. Kaya masyado siyang masigasig ng pakikipaglaban sa'yo. Mga kapatid, tayo po ay niredeem ng Diyos. Dahil kinumisyon niya tayo to be on the front line. The moment na niredeem ka ng Diyos, kinumisyon ka na agad niyan to be a frontliner.
para sa Kanya. Kapag ka nasa frontline ka, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. At hindi ka rin po pwedeng walang alam. Hindi ka pwedeng walang alam pag nasa frontline ka. Kasi alam nyo, ang nilalagay sa frontline, yung mga matatalino, yung marunong ng mga strategy on how to defeat the enemy. Kaya nga, hindi ka po pwedeng maging frontliner pag lagi kang tulog. Hindi ka pwedeng maging frontliner pag hindi ka nag-aaral. Kasi inaaral yun sa military. Pag ako nanonood ng mga pelikula o kaya nung mga unang panahon, laging yung mga matataas doon, nag-aano sila, yung nagmi-meeting, tas may kompleto sila ng ano ba kayang strategy? Pag dito ba tayo sumugod? Ano yung ganito-ganito? Pinag-aaralan po yun, hindi basta sugod na sugod. Ang mga tao, sa spiritual life, ganun din po. Kung wala kang alam na salita ng Diyos, huwag kang sugod din na sugod. Kasi wala ka naman palang panlaban. Tas hindi mo naman alam kung paano mo tatalunin yung kaaway. Kaya huwag kang masyadong matapang. Kasi iba yung tapang na alam mo kung sino ang lumalaban sa gera para sa'yo. Iba naman yung matapang na puro tapang lang ang dala mo. Hindi ba? Merong mga ganun eh. Oo, patay ka agad doon. Oo, matapang ka. Pero patay ka agad. Bakit? Wala ka namang alam na strategy. Yun yung mga matatapang na pagkatapos ng war, buhay pa rin. Kesa doon sa mga matatapang na natapos yung war, hindi pa nga nag-umpisa, patay na eh. Kasi nga, para sugod na sugod, walang strategy. So, tayo po ay kinumission ng Diyos to be on the front line. That is why, yung panalangin na ito ay vital part to sustain a blessed life kasi po, doon po tayo most inclined to do wrong. Kapag kayong medyo easy-easy na yung buhay natin at meron na lahat. Kasi, kaya po yun ganun prone ka to do wrong sa ganung estado, yun po yung state that you view everything, binuview mo na ang lahat ng bagay or ginagawa mo na ang lahat ng bagay with your own strength. Kasi you do not see your need of God's strength anymore kasi everything okay naman. Yun po ang mali sa atin. Kahit na po everything is okay with you again, you still need the strength of God. Kailangan mabura na yung strength of me eh. Kahit dun sa mga state na hindi mo masyadong kailangan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, the most effective war against sin is to pray that you will not have to fight. Kaya nga, keep me from evil. Ibig sabihin, Lord, pwede bang wag mo na akong ipaabot pa doon sa point na makikipaglaban pa ako? Kumbaga, alisin mo na agad ako. Mas okay yung alisin mo na ako dito. Hindi ba, si Joseph, anong ginawa niya? Hindi naman siya nakipaglaban sa asawa ni Potiphar eh, hindi ba? Hindi naman eh. Anong unang ginawa niya? Tumakbo. Tumakbo. Ito rin yung ibig sabihin dito. Huwag ka nang makipagdiskusyon. Tignan mo si Lord, si Jesus Christ. Nung tinempt siya ni Satan, hindi naman siya maraming diskusyon eh. Hindi niya in-involve yung sarili niya sa tagisan pa ng talino o kaya hindi siya nakipagdebate kay Satan. Di ba isang salita lang? Oo, sasabihin ni Satan, wala akong makukuha dito. Lilipat na naman siya. Puro mga one-liner lang ang mga sinasabi ng Diyos. Hindi nag-engage ang Diyos sa kanya sa isang debate. Hindi ba? Sinabihan lang siya para layuan na siya. Si Joseph ganun din, hindi na siya nakipagdebate pa kay Potiphar. Ganun din po dapat tayo. Kailangan takbuhan natin. Mag-pray tayo na bigyan tayo ng Diyos ng wisdom na mas magandang tumakbo ka kaysa sa makipagtunggali ka pa. Kasi sa kakatunggali-tunggali po natin, sinasabi natin, hindi, kaya ko yan. Hindi, malakas ako. Ang nangyayari, wala.
sa Matthew 6:13, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung prayer, ito po ay parallel dito sa pinag-aaralan natin. Sabi doon, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Sa prayer po na ito, sa verse po na ito, wala pong sinabi rito ng spiritual insight or special powers. Wala nga ritong word of confrontation, hindi ba? Sabi niya, deliver me. So hindi na siya umabot doon sa confrontation. Nagpray na siya agad kay Lord na, Lord, wag mo na akong engage dito sa fight na ito. Alisin mo na agad ako doon. At ito po ang panalangin ni Jabez. Sa atin po, when was the last time na hiningi po natin sa Diyos to keep us away from temptation? Kasi alam nyo, gusto po ni Lord itong panalangin nito. In the same way po na gusto ng Diyos na humingi tayo sa Kanya for more blessing, gusto ng Diyos na humingi tayo sa Kanya for more territory and more power, gusto rin po niya, He longs to hear us, to plead us for safekeeping, to plead Him for safekeeping from evil. Alisin niya tayo doon. Alam niyo si Martin Luther, sikat na sikat si Martin Luther, hindi ba? Nung kasikatan daw po niya, ito po yung sharing niya, na sabi niya, sobra ang atake sa kanya. Especially nung times niya, hindi ba? Sobra. Sabi niya, parang hindi na ako napahinga sa mga atake sa akin. Kasi yung panahon niya na yon ay talaga namang bagong teritoryo yung nag-declare talaga siya ng war nung against enemy nung time na yon. Alam nyo, meron daw siyang isang kwento na tuwing inaatake siya, yun ang nire-rewind niya to remind him, sabi niya, of the power of the truth of Christ para ma-escape ang temptation. Ganito yung kwento na nire-rewind niya sa isip niya. Merong isang tao na hindi kakilala na umaali-aligid sa bahay niya. Tapos, dahil nakita niya, nagtago ngayon siya. Nagtago siya. Kasi nakakatakot eh. Una, chinecheck niya yung mail niya. Tapos, tinitignan niya yung kapaligiran. Tapos nakaitim pa. Tapos mukhang nakakatakot. Nagtago ngayon siya. Pagkatapos magmanman nung nakaitim na tao, kumatok ngayon siya sa pintuan ng bahay niya. Tapos, to his surprise, nagbukas ang pinto. Oo. Wala naman siya dun sa loob eh. Nagbukas ang pinto. Pagbukas ng pinto, si Jesus Christ ang nagbukas ng pinto. Sabi ngayon nung mamang nakaitim, ito ba yung bahay halimbawa, ito ba yung bahay ni Jesus ha? Sabing ganun ni Jesus Christ, ito nga. Sabi niya, ba't nandyan ka? Kasi pinagbilinan niya ako na pag wala siya, bantayan ko yung bahay niya. Ngayon, gusto pa rin pasukin nung kaaway, kahit na may ibang tao doon. Pero, nung napatingin siya sa ulo at nakita niya yung sugat na pinagganuhan ng crown, tapos napatingin siya sa kamay na nakahawak sa doorknob na may butas, kahit na napasimangot siya, lumayo siya, umalis pa rin siya. So every time na may attack daw sa kanya, nire-rewind niya yung kwento na yun. Na kahit na gaano ka-powerful, yung gustong umatake sa'yo at pumasok sa bahay mo, as long as ang nagbabantay sa pinto mo ay si Jesus Christ, nothing will happen to you. Kaya nga ang sabi, you will not be tempted beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, ang sabi doon, God will provide you with a way out. Escape. Siya rin naman ang magpo-provide noon, mga kapatid. Ang galing nga nung na yun yung panalangin na yun, kasi meron pong escape clause, yung verse na yun, basahin natin.
Oo. Meron pong escape clause doon sa panalangin na yon. Sa 1 Corinthians 10:13. Tignan ninyo mga kapatid, ha. The temptations in your life are no different from what others experience. So lahat tayo, wala pong sinisino. And God is faithful. Yun ang pinakamaganda doon. Tapat ang Diyos. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, sabi niya, He will show you a way out so you can endure. Sa NLT version po yun, yung binasa ko na yun. So, merong escape clause, yung verse na yun, na kailangan panghawakan po natin. Biro mo, in His faithfulness, nag-pledge ang Diyos sa iyo, sa ating lahat. When you pledge, nangako ka, hindi ba? Di ba kaya nga meron tayong pledge of allegiance? Nangangako ka. So dito, God pledges to not allow any temptation to push beyond your ability to resist. So kung ano man po yung bigat ng dinadala nyo at pinagdadaanan nyo po ngayon, huwag nyo pong sasabihin na parang hindi na to kakayanin. Hindi po i-allow ng Diyos yan kung hindi nyo kakayanin kasi pangako po niya yun eh. Sabi niya, He will not allow you to be tempted beyond your power to remain firm. So kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya inalaw yan ng Diyos na pumasok sa buhay mo. Kaya mo yan. Ang maganda doon, pag hindi mo na kaya, He will provide you with a way out. Di ba naman mga kapatid, napakaganda naman pong pangako niyan. Kaya lang nakakalimutan natin yan. Kapag ka nakalimutan mo na yung escape clause sa 1 Corinthians 10:30 na yun, mga kapatid, that means you are viewing everything with your own strength na. Oo. Kaya medyo nagfo-falter na yung faith mo kasi hindi ka na nakatingin dun sa escape clause nung 1 Corinthians 10:13. Nakatingin ka na sa sarili mo na. As long as your pananaw ay nakafocus sa Diyos, you will not falter. Hindi ka doon, mga kapatid. Kasi alam mo na magpo-provide din sa iyo ang Diyos ng way out. So, maski siya, tempted po siya in the wilderness, pero hindi niya po in-engage si Satan in a discussion sa mga enticing offer niya. Para bang, talaga ba? Sige nga, sige pa, dagdagan mo pa kung anong makukuha ko dyan. Wala siyang ganun. Wala po siyang ganun. Merong mga Kristiyanong ganun na, alimbawa, baka gusto mo, hindi ako pwede dyan. Meron din namang mga Kristiyano, sige nga po, sabihin nyo nga sa akin kung ano yung makukuha ko dyan kapag ka umuo ko sa inyo. Merong mga ganon. So, ang ibig sabihin nun, ini-engage mo si Satan na bigyan ka ng option. Pero merong mga Kristiyano na kapag ka unang salita mo pa lang, gusto mo bang, hindi po pwede, ayoko po, hindi po pwede. Merong mga ganong Christian. Oo. Nung kami ay nasa New Jersey, kasi pagka po nasa outreach ka, lalo na doon sa Amerika, naranasan ko po doon magluto for 70 katao. 70 plus pataas noon sa New Jersey, madaming umattend doon. Pag Bible study at saka Sunday fellowship, nagpapakain po tayo Oo, tapos nagbabalot sila. Nagluluto ngayon ako doon. Nagluluto po ako doon. Kasi may kakainin. Glory to God, merong mga nasasarapan. Kaya ang ginagawa nila, sasabihin na, Sister Ria, anong lulutuin mo? Sabi ko ganito, sabi niya, sige, ako na magdadala ng karne, ako na magdadala ng mantika, pero kasama nun, may mga dala-dala rin silang lalagyan. Para pagkatapos ng fellowship, mag-uuwi sila para hindi na rin daw sila magluluto. Pagpasok nila kinabukasan, ganun po yung doon. Ngayon, one time, may nag-request. Sabi niya, Sister Ri,
Sabi niya, hindi pa ako nakatikim ng palabok ng Kapampangan. Sabi pa niyang ganon. Sabi ko, sige po, sa susunod, magluluto ako. Nung nagluto ako ng palabok, nagustuhan. Sabi ngayon niya, Sister E, gusto mo? Sabi niya, kumuha ako ng mga orders. Oo, gusto mo kumuha ako ng mga orders? Ang sagot ko agad sa kanya, ay naku po brother, wag po, hindi po pwede. Sabi ko, hindi po kami sa pagkita ng pera. Kami po'y full-time worker. Bawal po kami sa ganyan at hindi po kami sa ganyan. Sabi ko, mag-request ka na lang sa akin kung ano yung gusto mo lutuin ko pagka Bible study, pero wag kang kukuha ng mga order. Di ba? Pwede rin naman. Ito yung sinasabi ko. Pag nag-engage ka kasi into an argument or debate with Satan, alam nyo ba na ito ang ginamit niya sa Garden of Eden? Hindi po niya tinwist ng sobra yung katotohanan. A little bit of kasinungalingan. Hindi yung buo eh. Kung tutuusin, si Adam and Eve that time were perfect. Hindi kagaya natin ngayon, imperfect. Kaya nga, di ba, nung nilalang sila ng Diyos, natuwa ang Diyos. Kasi sabi niya, ang ganda ng kinreate ko. Tapos that time, wala po silang mga needs that are unmet. Lahat pinrovide ng Diyos sa kanila. Wala silang kailangan eh. Pero nakita niyo po ba kung anong strategy ang ginawa ni Satan? Hindi nga niya binaluktot ang katotohanan eh. Konti lang. Tapos, ang ginawa niya, dahil nga walang kailangan sila. Alam niya eh, walang kailangan. Mahirapan ako dito. Parang wala silang kailangan. Tapos, perfect sila. Ano kayang strategy ang gagawin ko? Friendly conversation ang ginawa niya. Tapos, nag-suggest lang siya ng konti. Nag-cast lang siya ng konting-konting doubt. Ayun, nag-give in mga kapatid. So, kung ako noong panahon na yon, ang mahal kaya ng palabok sa Amerika. Sa New Jersey pa naman, parang parang Pilipinas. Kasi pagkagabi natutulog kami, may sumisigaw sa kanya, pare, anong oras tayo magkikita bukas? Kaya sabi ko, para ako nasa Pilipinas kasi ang dami-daming Pinoy sa Jersey City. So, kung nag-entertain pa ako, kung nag-engage ako into a conversation with that brother, baka maengganyo ako. Kasi, di ba Nold, pwede ka kasi. Bawa si Arnold, magaling si Arnold magkumpuni. Doon, mga kapatid, hindi nagkukumpuni doon ng mga sirang appliances nila kasi mahal. Oo, kaya si Arnold mabenta nun doon eh. Kasi hindi mo siya naniningil, pero magaling siya. Di ba? So, kung tutuusin, madali kang maengganyo ni Satan pagdating sa mga ganon. So kung ako, nag-isip ako ng ibang bagay, nag-engage na ako into a discussion para sa mga enticing suggestions and offer. Doon tayo nahuhuli ni Satan. Pag nag-entertain ka ng mga magagandang suggestion. Oo, maiiba. Alam nyo, maganda pala talaga yung ginawa ng daddy na kapag ka ikaw ay may calling at ikaw ay full-time worker, hindi ka kailangang nagtatrabaho. Sa nakagisnan ng marami, parang ayaw nila yon. Lalo na pag pumunta ka sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ang mga pastors nagtatrabaho. Actually, maraming churches sa ibang bansa na binabayaran ka, sinusweldohan ka para ipastor mo tong isang church na ito. Tapos yung nagbabayad sa'yo, hands off sila doon. Parang, sa atin bago yun eh. Kumbaga, di ba dapat pag ikaw ang pinagkatiwalaan, ikaw mga laga, di ba? Pero sa iba hindi. Kumukuha sila ng sinisweldohan nila para mga laga. Nung isang araw, nagkita kami nila Tata Rudes, si Pastor Rudy.
Tapos, nakakwentuhan niya si Pastor Alex habang namimili ko nung mga kailangan natin. Sabi daw niya, naggano daw siya, together with other pastors, parang, nagkandak. Naaano ko yung, naghahanap ako ng mga words. So, gumawa raw sila ng isang parang seminar or basta pagkikita-kita lamang ng lahat ng mga pastors. Ang title nga nun is, Kamusta ka, Pastor? Yung parang conference na yon. Tapos sabi niya, kasi daw, alam nyo, ang dami pa lang ngayong mga pastors na nagko-quit. Ang dami daw pastors na nagko-quit. So naitanong ngayon ni Pastor Alex sa kanya, talaga, sabi niya, ano-ano yung mga reasons? Iba-iba. Pero ang sabi niya, number 1 daw, financial. Sabi niya. Pangalawa daw, financial, ang ano nung mga nagko-quit. Pangalawa daw ay yung kawalan ng respeto sa kanila ng mga members. Tapos nung kinukwento ni Pastor yun, napapasalamat ako. Yung parang napa-thank you Lord ako kasi thank you Lord no talaga sa atin hindi nangyayari yun no. Hindi naman po sa pag-ano pero mapapa-thank you Lord ka nga. Kung ganun pala ang nangyayari ngayon sa other churches, mapapa-thank you Lord ka kasi sa atin provided pa tayo ng Diyos hanggang ngayon. Hindi ba? Tapos nag-end up siya sa conclusion na calling talaga Lex sabi niya. Kahit anong mangyari, babagsak ka talaga sa calling. Kasi kung alam mo na tinawag ka para sa ganung gawain, di ba, hindi magiging hadlang ang financial. Oo. Tsaka parang naisip ko nga yung sinasabi niyang lack of respect because of familiarity. Iniisip ko rin yun. Bakit kaya? No? Parang pag inisip mo, bakit mawawalan ng respect kaya? Because of yung pala daw. Oo, maaari nga naman na dahil minsan yung mga supporters, dahil sila ang nagsusupport dun sa church ng pastor, dinidiktahan na yung pastor kung ano ang gagawin. Dahil kasi sila yung nagsusupport sa tingin po nila. Mga kapatid, wag po tayong magkamali sa ganun ha. Hindi po tayo ang nagsusupport. Ang Diyos ang nagsusupport po sa kahit anong churches. Pinagpapala tayo ng Diyos para masuportahan niya yung church niya. Tandaan niyo po, ang Diyos ang may-ari ng church. Hindi po ang leaders. Kanya po ito. Kaya siya po ang mangangalaga. Ginagamit lang po tayong daluyan ng blessing na yon para masuportahan yung church niya. So, the moment na naisip na po natin, ako nagsusupport dyan Pag hindi mo tinuro yung gusto kong paturo sa'yo, i-pull out ko yung support ko dyan sa church mo. Yun ang nangyayari. Na dapat po hindi. Okay. So do not engage mga kapatid sa mga ganun ni Satan. Kasi alam nyo, wag po tayong mga ngahas na isipin na yung kapag nag-engage ka into a debate with Satan doon sa temptation, tandaan po natin, that is not a neutral ground. When you are being tempted, hindi po neutral ground yun. When you say neutral, patas kayo, di ba? Walang malakas, walang mahina. Kasi nga, neutral ground. Hindi po neutral ground ang temptation. That is the arena of Satan. Dinala ka na po niya dun sa arena niya. Hindi neutral ground yun. Kasi alam ni Satan, hindi mo siya kaya. Alam mo ni Satan po na mas matalino siya kaysa sa atin. Alam niya yun. Kaya huwag kang mag-engage. Hindi ka mananalo sa Kanya without God. Naku po, talo po tayo with our limited understanding, tapos fallen creatures pa tayo. Huwag po tayong mga kapatid. Kaya minsan, yung ating akala nating
finest weapon natin against Satan, yun po ang nagiging dahilan ng seryosong pagkatalo natin. Ano ba yung mga akala nating weapon natin against Satan na nagiging dahilan kung ba't tayo natatalo? Yung wisdom natin, na pinapangahas natin na kaya kong talunin yan by my wisdom. Naku mga kapatid, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi po kailangan ni Satan ng massive na kasinungalingan para pumadaya tayo minsan dahil sinasabi mo may wisdom ka. Ang kailangan po niya, just enough to trick you. Konti lang. Yun ang nangyari kay Adam and Eve, mga kapatid. Friendly conversation. Kaya kailangan, yung wisdom, even our wisdom should be subjected to God. Kasi yung ating mga wisdom na alam, dadalin tayo niyan sa hindi magandang kahihinatnan. Kaya wag mo ipagmalaki yung karunungan natin. Wag po natin ipagmalaki yung karunungan natin. Dapat wisdom from above. Kasi minsan pinapaandar po natin wisdom from below. So ano ba ang prayer dapat natin? Protection from deception. Kaya wag nating pagmalaki yung wisdom natin na yun. Ano pa? Yung ating mga minsan na akala natin, tools natin against the enemy. Yung pala, nagiging tools yun para tayo ay matalo. Experiences natin. Pinagmamalaki natin. Alam kong gawin yan. Galing ako dyan eh. Bihasa ako dyan. Yan. Yung mga experiences natin na yun. Alam nyo, merong isang nagsabi, ang sabi niya, your danger is not in being on the edge of a cliff. Kahit nasa gilid ka ng bangin, sabi niya, wala ang danger doon. The danger is in being unwatchful when you are there. Kasi meron lang gaganon sa likod mo, laglag ka na. Kasi bakit? Di ka nagbabantay. Nandun ka na nga sa edge, hindi ka pa nagbabantay. Abay, parang inagaanyaya ka nga doon para sa iyong ano. Oo. So, wag nating ipagmalaking experience natin na yun. Kasi alam nyo, once na pinagmalaki na po natin ang experience natin, magkakaroon tayo ng indulgence of pride. Parang meron ka ng konting pride dyan kasi alam mo na, ay nako, galing na ako dyan. Alam ko na kung anong gagawin pag nandiyan ka. Mga kapatid, hindi po porke napagtagumpayan mo dati yon with that strategy, sa susunod na mangyari yon, ganun pa rin ang strategy na gagamitin mo. Kasi, yun na nga napagtagumpayan mo nga yun dati. Siyempre yung kalaban mo, iibahin na yung strategy niya. Kasi alam mo na kung paano mo mapagtatagumpayan yun dahil yun ang ginamit mong strategy noon eh. Gagamitan ka niya ngayon ng iba. So hindi mo pwedeng i-apply yung dating strategy mo kay Satan kasi alam na niya. So wag kang mag-indulge. Kasi ang pride po, alam niyo po ba ang pride spells disaster? Sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya wag mong ipagmalaki yan. Ano po tayo dyan. So, ang prayer po natin siguro dito is that the Lord will spare us from misjudgments. Yan. Akala ko kasi, yan. Kailangan mag-pray po tayo sa Diyos sa mga maling akala. Akala ko kasi. So, huwag mo yung pagmalaki experience mo. Ano pa minsan? Yung weapon na ginagamit natin against him, yung pala, yun yung weapon na gagamitin din sa atin. Yung ating feelings. Mga damdamin po natin. Ano ba yung mga feelings? Yun na, lalong-lalo na sa emotion natin. Kapag ka po tayo, kinall out na ni Satan doon sa sense of what I deserve, and what I have the right, ayun, patay na tayo doon. Yung feelings po natin na yun, alam mo ba, dapat ikaw ang na-promote Bakit nauna pa sa'yo si ganito? Ayan, mga kapatid. Ano na yan? Pumapasok na po dyan yung sense of entitlement. Salamat, kuya. Pag natingin ako sa'yo, naghahanap ako ng word. Pag pumasok na po yung entitlement sa atin, deserve ko naman to.
tas hindi nabigay sa'yo, ayun na. Oo, yung damdamin mo, dadalin ka na, right ko naman to enjoy Hindi ba gusto ng Diyos na mag-enjoy ako? Gusto niya, mga kapatid. Pero yan din yung damdamin na yan ang gagamitin ni Satan para ma-redirect yung steps mo. Steps away from all that is not of God. Yan, mga kapatid. So, since Satan opposes those who are becoming the greatest threat sa kanya at sa kingdom niya, the more God answers your Jabez prayer, the more you should be prepared to confront yung mga spiritual attacks na ibabato ni Satan. Yan. Diyan, natatakot ba tayo? Hindi ka takot, kuya? Ayaw magsalita ni Kuya Ernie. Huwag kayong matakot. Alalahanin yung 1 Corinthians 10:13 na binasa natin kanina. Kasi ang nagpe-prevent lang naman po sa atin to pray the prayer of Jabez, itong yung more attacks kapag ka nandun ka na. Wag mga kapatid. Paandarin mo ngayon, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, i-spare ka talaga ng Diyos from evil. Ibig sabihin, i-spare ka niya from evil. Ang ibig kong sabihin, i-spare ka niya from temptation. Sometimes, ilalagay ka talaga ng Diyos doon kasi meron siyang gustong i-conquer. Minsan kasi, hindi ka aalisin ng Diyos sa labanan Kung hindi ilalagay ka niya talaga doon, dahil meron siyang gustong i-conquer na malaking teritoryo for Him using you. Pero at that time, hindi ka pa rin naman ilalagay ng Diyos doon nang walang panlaban. Hindi ba? 2 Corinthians 10:4. The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. No, dali baba. Ito naman ang magiging prayer natin kapag ka hindi ka tinanggal ng Diyos. Di ba sabi natin, keep me from evil. Or, Lord, wag mo na akong ilagay sa fight. Alisin mo na ako sa arena na yon. Pero hindi lahat ng panahon nangyayari yon. There are times na ang Diyos mismo ang maglalagay sa iyo sa arena kasi meron siyang gustong i-conquer. So, sabi ng 2 Corinthians 10:4, weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty. Yes, they are mighty. The weapons of our warfare are not carnal, for they are mighty through the Holy Ghost. For they are strong through the pulling down of stronghold. For they are mighty. Yes, they are mighty, for they are strong to the pulling down of strongholds. For they are mighty through the Holy Ghost. Ayan. Never make the mistake of fighting without the Spirit of God. Kasi yun ang matatalo ka. Pero meron po tayong weapons for warfare. So kapag ganun ang ginawa ng Diyos, hindi ka niya in-spare doon, kundi siya mismo ang naglagay sa iyo doon. Stand up mga kapatid and begin to attack. Pag nilagay ka mismo ng Diyos sa labanan, huwag ka lang depensa ng depensa. Kaya ka inilagay ng Diyos doon, meron siyang gustong patumbahin. Hindi tutumba yun kapag ka-atake ka lang ng atake. Mapapagod ka, sangga ka lang ng sangga. Mapapagod ka ng kasasangga. At mapupudpud yung panangga mo. Nilagay ka ng Diyos doon kasi gusto niya, umatake ka with the truth of God. Atakihin mo ang evil with the truth. At huwag mong kalilimutan na kapag nilagay ka ng Diyos sa isang labanan, victory is already yours. Pagka pumasok ka sa isang labanan with the thinking na victory is yours naman pala na di wag ka nang matakot kasi victory is yours naman na pala Ang gusto lamang naman ng Diyos, gamitin mo yung ibinigay niya sa yung pang-atake kasi victory is already yours. The battle has been won. Ano yun? Against me by my...
For the Lord is with you. Oo nga, sige nga. No form against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me. The Lord is with me. Weapons for by my enemy. Lord is with me. The Lord is with me. Oo, yun. Isipin mo palagi yun. Kahit ba gaano katulis at kahit gaano katalas, nakikita mo yung kaaway mo, kumikinang-kinang ang kanyang panlaban, huwag kang mag-alala. Walang weapon na form ang iyong kalaban na po pwedeng tumalo sa'yo. Huwag natin pong kalilimutan yun. Ang nangyayari kasi, kapag ka nasa labanan po tayo, naduduwag tayo pag nakita na natin yung kumikinang na sword ng kaaway natin. Nakalimutan po natin na mas makinang ang sword na meron ka at mas matalas ang sword na meron ka. Confidently declare. Alam niyo ba kung saan ang pinakamabisang arena na kung saan lumalaban ng isang Kristiyano? On his knees. Hindi nakatayo kung hindi on his knees. Oo, ibig sabihin nun, lumuhod ka sa Diyos. Yun ang strategy sa paglaban sa kaaway, mga kapatid. Kaya, oo, ang pinakamagandang advice, di ba? Meron kasi tayong new song na ulit, kaya maglalaan ako ng time doon. So, ang pinakamagandang advice, stay out of the arena of temptation whenever possible. Oh, wag ka nang mag-engage hangga't maaari. But, sabi rito, never live in fear or defeat. Kasi there will be times na you have to fight. By God's power, kapag kaalam mo at hindi nawala sa isip mo itong mga nasabi po natin, you will keep the legacy of blessing in your life safe. Tandaan ninyo, kapag ka po marami tayong blessing, mas maraming gagawin ng kaaway para mawala yan. How do you keep it safe? Yun yung prayer ni Jabez, mga kapatid. So, bago po tayo mag-conclude, batiin muna natin ang mga may birthday. Ang mga may birthday for January 2, 2024. Uy, happy birthday, Sister Jerlyn Sangkap. Happy birthday, Jerlyn. Laia, Sister Nida Bariwan. At si birthday ni tatay mo? Brother Jesus Dalangin. Tatay po ni Jesus sa Dalangin. Kao. Talaga pala, Jesus pala pangalan ni Jesus. Oo nga, kaya nakilod dyan eh. Biro mo, Jesus na, dalangin pa. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. And, ayan, balik tayo sa ating new song. Kasi marami na namang mga new song sa ating mga kapatiran. Next month, abangan nyo po ang new song from Minister Arnold. Dinideclare ko yan. Sunod na buwan, abangan nyo po ang new song
from Sister Maripas. Alam nyo ba na dapat ang mga may new songs ay ang mga nasa music ministry? Kaya nilagay nga tayo ni Lord dyan eh. Hingi po kayo kay Lord kung yung ordinaryong mga members nga natin, may mga awit sa puso eh. Tayo pa kaya? So, susunod kay Minister Arnold, sunod kay Sister Maripas, sunod kay Sister Jen, tapos new song again from Sister Sally. Yan. Hindi tayo kay Lord, hindi pwedeng di tayo bigyan kasi for His glory yan. And our new song of the week, Santiago 1, 2 hanggang 6, composed by Sister Mercy Lalog. Tingnan po natin ang new song of the week. Maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ay dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng mga pagsubok ay dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok ay dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang, walang pagkukulang. Thank you, Lord, Sister Mercy and Sister Neva. Magkapatid. Alam niyo, natuwa ako nung narinig ko. Hindi ko po alam na yan na nakaschedule na new song. New song of the week. Yan din pala yung oo, eksaktong-eksakto din. Thank you, Lord. Thank you, Sister Mer. Sinong nag-compose, Sister Mercy? Oh, thank you, Lord, no? Iba yung mga kanta ni Sister Mercy, no? Oo. Thank you, Lord, yan, sa ating new song of the week.
So, in conclusion po mga kapatid, mag-end up po tayo sa sinabi ni Paul sa mga taga-Colossians. Sabi niya sa Colossians 2:13 and 15. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, Him has made alive together with Him, having forgiven all trespasses. At sa 15, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Ganda, di ba? Dinisarm niya na po yung mga principalities and powers na yon. Hindi lang dinisarm, He made a spectacle of them. Di ba? So we are alive in Christ. Yan po ay isang napaka-amazing declaration of victory na dapat po tayong mga Kristiyano ay dinideclare din natin yan. So do not be afraid in declaring that God will bless you this year, that God will enlarge your territory, and that the Lord's hand be with you because He will also keep you from evil. Kaya start the new year ng matatag at matapang gamit ang katotohanan na dala-dala po ng salita ng Diyos. At may experience po natin ang buhay na na-experience din ni Jabez. Kaya God bless you all mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.